Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Ginawaran ng Unmodified Opinion ng Commission on Audit o COA ang pamahalang lungsod na siyang pinakamataas na rating na pinagkakaloob ng naturang ehensya na nag-audit ng mga accounts at gastusin ng gobyerno upang matiyak na ang pondo ay nagagamit ng tama at para sa mga layuning itinakda. Narito ang report. Nakamit ng City Government ang naturang rating mula sa 2023 Annual Audit Report o AAR, kung saan napatunayan ng auditor na ang financial records at financial statement ng lokal na pamahalaan ay nakakasunod sa high standards, rules and regulations. Nakita din nila na ang financial reporting ng pamahalaang lungsod ay transparent, maayos at naaayon sa accounting standards. Malaking punto sa natanggap na unmodified opinion rating ay ang one-time cleansing ng property, plant, and equipment na pinangunahan ng City Accounting Office at General Services Department. Kasama dito ang City Planning and Development Office, City Engineers Office, City Assessor's Office at ang City Legal Office. Personal na tinanggap ni Mayor Beverly D. Macuja ang ulat mula kina COA Regional Director, Attorney Chona Labraque, City Auditor Aaron Francis Vegas at COA Supervising Auditor John Arvin Ate. Lubos ang kanyang kasiyahan sa nakuhang marka na ay isang kasaysayan sa lungsod at bunga ng epektibo at tapat na serbisyo ng mga kawani ng lokal na pamahalaan. Kasama ni Mayor sa pagtanggap sa Audit Rating Report, sina City Accountant Cheryl Bool, GS Officer Joyce Cantre, City Environment Officer Oliver Gonzalez at City Budget Officer Manolo Porlada. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Luwalhati reporting. May 71 sangguniang kabataan SK Chairperson sa lungsod ang bagong miyembro ng BSP Batangas City Council bilang mga Rover Scouts sa investiture na sinagawa noong June 7. Ang detalye sa report ni Marie Villena Luwalhati. Ang seremonya ay pinangasiwaan ni na BSP Batangas City Council Chairperson Mayor Beverly D. Macuja, Council Scout Executive Serge Atienza at Council Commissioner Dr. Hermogenes Panganiban. Layunin ng gawain ito na higit pang may angat ang kamalayan ng mga bagong miyembro sa community service, leadership, teamwork at values sa pamamagitan ng scouting. Ayon kay Mayor Di Macuja, umaasa siya sa higit pang pakikipagtuwang ng mga SK Rover Scouts upang mapaigting ang disiplina at kakayahang humarap at malagpasan ang mga hamong kinakaharap ng mga kabataan. Kaugnay nito ay pinabatid ni Council Commissioner Dr. Panganiban ang ilan sa mga suliranin ng mga kabataan at hiniling niya sa mga dumalong scouts na bigyang pagpapahalaga ang kanilang mental health. Nahirang na Grand Ninong sina Congressman Marvy Marino at Grand Ninang sina Mayor Di Macuja at Vice Mayor Alyssa Cruz sa naturang okasyon. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Luwalhati reporting. Natanggap na ng 312 tricycle drivers at operators sa lungsod ang kanilang bagong prangkisa noong June 6. Narito ang report ni Vanessa Villena. Natanggap na ng 312 tricycle drivers at operators sa lungsod ang kanilang bagong prangkisa noong June 6. Ang mga ito ay ang mga tricycle na may G5 na ruta o yaong bumabiyahe sa mga subdivision at mga ruta na walang bumabiyaheng pampasaherong jeep kagaya ng Access Road, Paharang to Katandala, De Hoya Compound, El Sitio Dumantay, Guduldubac to Dumantay at sa Siyampang Ruta. Ang naturang grupo ng mga tricycle drivers at operators ang ikatlong batch na binigyan ng bagong prangkisa ng pamahalaang lungsod. Personal namang inabot ni na Mayor Beverly D. Macuja
at Congressman Marvin Marino ang mga ito kasabay ng mahigpit na paalala na pahalagahan ang kanilang mga pasahero na siyang nagbibigay sa kanila ng pinagkakakitaan. Bili nila na huwag abusuhin ang pasahero at sumunod sa mga batas trapiko upang maiwasan ang mga aksidente. Hiniling rin nila sa mga drivers o operators na maging marangal, matapat, malinis at higit sa lahat ay disiplinado sa lahat ng pagkakataon. Muli namang ipinabatid ng Transportation Development and Regulatory Office o TDRO na siya ring nangasiwa sa nabanggit na distribusyon ang mga alituntunin at batas trapiko. Ilan dito ay ang palagi ang pagdadala ng kanilang professional driver's license, pag-iwas sa pagdaan sa mga national highway maliban na lamang kung walang alternatibong daan at tanging sa itinakdang ruta lamang maaaring bumiyahe para maiwasan ang violation on tricycle route o out of line. Binigyan din nila na hindi pwedeng ipagbili o i-transfer sa ibang pangalan ang prangkisa. Vanessa April Villena, reporting para sa Palakat Weekend News. Sa layuning maipag-isang dibdib ang mga matagal nang nagsasama sa Barangay Concepcion, nagsagawa ng proyektong mass wedding ang mga opisyales ng naturang lugar kamakailan. Ang baysanang barangay ay pinangasiwaan ni Mayor Beverly D. Macuja kung saan 14 na pareha ang nakinabang sa naturang proyekto. Ang pinakamatandang pareha ay 45 at 41 years old. Ang pinakabata ay 22 at 20 habang 19 na taon ang pinakamatagal nang nagsasama. Bunga nito may 19 na bata naman ang malilegitimize o mabibigyan ng pangalan. Naisa katuparan ang baysanang barangay sa tulong ng Civil Registrar's Office o CRO na siyang gumabay sa mga pareha sa pag-aasikaso ng mga kailangang dokumento. Labis ang kasiyahan at pasasalamat ng mga bagong kasal sa kanilang barangay at sa pamahalang lungsod dahil nabigyan ng katuparan ang matagal na nilang pangarap na maikasal. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Mga nanay at tatay, alam nga po ninyo na tumataas ang banta ng polio. Huwag po nating hayaang magka-outbreak at sukuin ang mga vaccine-preventable diseases na ito. Ang bakuna po ay libre, ligtas at siguradong epektibo. Kaya huwag tayo magpahuli at pabakunahan po ang inyong mga anak sa Chikiting Ligtas ngayong May hanggang June 2024. Tandaan po, ang Chikiting na bakunado, protektado. O ano pa po ang hinihintay ninyo? Dalhin na po ninyo sa health center ang inyong mga chikiting. Edad 6 weeks hanggang 59 months old. Pabakunahan po sila kontra polio. Sama-sama po nating labanan ang pagkalat ng polio virus. Siguraduhin ang kalusugan ng ating mga chikiting. Makipag-ugnayan po sa inyong barangay health workers para sa iba pang impormasyon. Get vaccinated para sa healthy Pilipinas.
Magsasagawa ng special satellite registration ang Batangas City COMELEC sa SM City, Batangas sa June 18 to 21 upang mabigyan ng pagkakataon ng mga mamamayan sa lungsod na makapagparehistro at magkaroon ng pagkakataong makaboto sa May 2025 elections. Ang pagrehistro ay mula 9 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Bukod sa pagparehistro, maaari ding mag-transfer, magpa-update at magpa-reactivate ng record. Magdala lamang ng birth certificate, barangay clearance o valid ID na magpapatunay na residente ng barangay o lungsod ng Batangas. Hinihikayat ang lahat na magparehistro ng mas maaga at samantalahin ang serbisyo ng nabanggit na satellite registration upang matiyak na makakapagpatala. At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat, magandang gabi sa inyong lahat.